Okay, there you go. Okay, pwede pong mag-chat po kayo sa right side nitong natin, itong live hangout. Meron po sa right side, merong chat. Or makikita nyo po dito sa may left side, upper left side, yung chat, okay, screen share, and then yung camera, and that control room. Okay, sino na po yung nandito, ma'am? Or sir, kung sino man, ma'am or sir. One viewer na po ako, so I think meron na pong tao dito. May kung sino po yung nandito, ma'am. Nandito ka na ba? Ikaw ba yan? Meron live chat po dito. Chat po natin dito sa right side. If nakikita nyo, or nasa left side, yung box na to. Okay? Sa chat. Naririnig niyo po ba ako? Kung sino po yung nandito? Isang viewer ko na po. Maybe si Ma'am Ann or si Ma'am Jocelyn yung nandito. May I hear from you, ma'am? Okay, pwede po mag-chat or siguro pwedeng PM po sa sa Facebook. Okay. May viewer na po ako. Okay, naririnig mo na ako, Ma'am Jackie. Can you hear me? Pwede pa type po. Naririnig mo ako, ma'am? Naririnig mo ako, Ma'am Jack? Again? Yes. Good to hear that, ma'am. Okay, so siguro umpisa tayo after maya ng konti. Siguro papasokin natin si Ma'am Jocelyn. Then after nun, okay, umpisa tayo ng training natin. All right? Loud and clear, Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, pwedeng mag-type ka sa chat group doon para doon na lang tayo mag-usap. Dito po sa mismong hangout dito. Okay, we have 3 viewers. So pwede pong pwede po bang mag-type kayo dun sa chat box natin para at least kilala ko po kung sino po yung mga viewer ko dito. Okay, sino yung mga gusto ng training na to? I'm sorry. Okay, good thing. Loud and clear. All right. So, Ma'am Jackie, dun po sa dun sa upper left, meron po dun chat box. Okay, ito. Galawin niyo lang po yung mouse nyo. Makikita nyo yung chat box. Or yun, click nyo lang po yun, then magkakaroon dito sa right side. So pag click nyo nung sa upper left side, and then magkakaroon ng chat box dito sa may right side. Okay, siguro magta-type po ngayon para makita nyo po. I'm here. Okay, we have 2 viewers na wala yung isa. So siguro papasok siya ulit or mahina yung net connection niya. Okay, nakita nyo yung chat box? Ma'am Jackie? Ganun po ba? Buti na lang, boys, dapat di na lang ako magpakita. So, boys na lang sana, no, Ma'am Len? So, yun, pwede po kayo mag-type para at least yung mga concerns ko ninyo makita ko po, okay? So, yung arrow nyo po, ilagay nyo lang po doon sa Meron, ma'am, from your upper left. From your upper left po, Ma'am Jackie. And then, ituro nyo lang yung arrow, yung cursor ninyo. And then, meron chat, okay, meron screen share, cameraman, control room, so and so forth. So, wala kaya, ma'am? Sige.
Hi, Ma'am Len. Nakita mo na ako. Ang pangit, no? So, siguro, ano bang gagawin natin? Kasi hindi kayo makapag-chat. Okay, si Ma'am Ann. Pa-attend si Ma'am Ann. Baka pwedeng umatin si Ma'am Ann. Ayayain natin, ha? Guys. Okay. Right. So, isa na lang yung viewer ko. Sino na lang nandyan? Baka si Ma'am Jackie or si Ma'am Jocelyn na lang yung viewer ko. Ba't nawala? Connection po ba? Ma'am Len, nandiyan ka pa ba? Or si Ma'am Jackie nandito? Nawala po isang viewer ko. So, ayaw na ata niya ako makita. Okay, umpisa na ba natin training? Sino ba nandito? Dalawa lang kami. Sino ka man, ma'am? Sino ka po? Okay. Okay, sino ba yung nag-chat? Ay, siguro dito na sa iPad ko na makikita yung mga questions niyo and mga concerns. Okay, sige, start siguro to. Okay, sandali lang. Okay, ito yung iPad ko. So, check natin. Okay, hindi mo makita, Ma'am Jackie. So, naririnig mo naman ako, di ba? Tama? Pang DC lang ako. Ano yung pang DC, Ma'am Jen? Okay, Ma'am Len, Ma'am Jackie. Sige, mag-type po kayo dito sa Facebook account, which is makikita ko naman yung mga message nyo. Meron naman akong ano dito eh. Okay, yes, okay na yun sa'yo. So, dalawa yung viewers ko. Let's start it. Okay, ma'am, nakikita niyo yung board? Ma'am Jackie and Ma'am Len, nakikita niyo yung board? Okay, itong board na to. Malinaw po ba? Okay, now let me share my screen. Okay, sabihin niyo po kung okay po yung screen ko, ha? Kung nakikita niyo po yung nakikita ko. Now, nakikita niyo po yung nakikita ko ngayon, which is the Dream Team, Sarfan Dream Team, yung slide ko. Nakikita niyo ba, Ma'am Len, Ma'am Jackie? Nakikita niyo po ba yung screen ko? Ma'am Jackie, Ma'am Len, I need your response para this. Okay, good thing. Yes, good thing. Okay, so welcome to Sarfan. Welcome to Dream Team Trainings. Okay, I call this ACE training. All right. So umpisahan natin. So I'm going to teach you this training para at least medyo ma-motivate po tayo and everything. Okay. My next slide. Let me ask you. Ano po yung nakikita nyo on my next slide? Ano pinakita niyo on my next slide? Can I hear from you kung ano yung nakikita niyo from my next slide? Okay, ano yung picture po na nakikita natin? Ano po yun, Ma'am Jackie? Ma'am Len, yung nakikita niyo po ngayon from my screen. Can you see the picture of my family? Nakikita niyo ba yung picture ng family ko? Yes or no? Okay. So, wala na ba akong viewer? My family. Tama? Nakikita niyo yung family ko? Family. Write down family, please. Family. Ma'am Jackie, Ma'am Len. Wala na atang tao. Yes, thank you, Lord. Okay, thank you, Ma'am Jackie. So, that's my family. So, they are my big why. Okay, kung bakit ko ginagawa yung Sarfan na to, Sarfan trainings, it is because of my family. Alright, and of course, for sure, kayo rin, number one na big why nyo is your family. Alright, so let me share the next slide, which is, ang nakikita nyo po dito is this cryptocurrency. Let's talk about cryptocurrency. And bakit ko ina-explain to? Ano yung related ba to doon sa Sarfan? Related ba to doon sa mga programs natin, mga investment natin? Which is, ang forms of payment is Bitcoin. Alright? So, for now, tatanggalin ko po yung screen, stop sharing po ako ngayon, which is para makita niyo yung board, yung whiteboard natin. Okay, let me stop sharing. So, nakikita niyo po yung tama? Yung board natin ngayon, whiteboard. Tama? Okay, can you see that whiteboard, Ma'am Jackie?
Nakikita mo po yung board? Tama po ba? Ma'am Jackie, Ma'am Len, can I hear from you kung nakikita niyo po yung whiteboard? Okay, I'm waiting for your response, ma'am, sa Facebook para at least nakikita ko po kung nakikita niyo po yung nakikita ko. Say yes po kung nakikita yung whiteboard. Hello guys, kung sino may nakakita. We have 3 viewers. Meron na 3 viewers. Okay, anyone po nakakita ng whiteboard? Yeah, okay, that's good, Ma'am Jackie. So ngayon tatayo ako para medyo may nakaporma ako para at least medyo mas ano natin. Now, let's talk about cryptocurrency, yung pinakita ko po kanina. All right, so let's talk about Bitcoin. Okay? Okay, this Bitcoin. Nakikita mo yung sinusuot sa board or hindi po? Loud, clear o hindi? Maaaring explain ko na lang po if ever. Bitcoin, nakikita mo yung Bitcoin? Tama, Ma'am Jackie? All right, good thing. Okay, so Bitcoin, let's talk about Bitcoin. So nagsimula ba, saan ba ito nagsimula? Ano ba yung Bitcoin na yan? Nakakain ba yan? Or what? Diba? Bitcoin is what we call, this is virtual money. Okay? This is a virtual money. Alright? Which is, para din po siyang money. Okay? Labas lang ako ng pera kung meron pa akong 2 pisong papel dito. Okay, this is a virtual money. This is a fiat money. Fiat money, what we call this is fiat money. This is a peso, tama? Okay? Okay, this is a fiat money. Alright, and ngayon, ito naman Bitcoin is a virtual money. Okay? So, kung ano yung nagagawa ng fiat money, okay, fiat money. So, kung ano yung nagagawa ng fiat money is nagagawa rin po ng Bitcoin. Okay? So, kung ano yung nagagawa ni fiat money, nagagawa rin po ni Bitcoin. Okay? Kunin ko lang po eraser. Alright, burahin ko lang siya. So ngayon, saan nagsimula tong Saan nagsimula tong Bitcoin na to? Okay, before naging so what I told is this is a cryptocurrency, tama? Yung Bitcoin na to. Okay, cryptocurrency. Okay? So before naging cryptocurrency ang Bitcoin, syempre dumaan siya, dinevelop siya para tong village, para tong yung isang community na dinevelop hanggang sa nagkaroon ng tao, nagkaroon ng value, nagkaroon ng buhay. Alright? So, ngayon, itong Bitcoin na to is, dati po, ang tawag pa lang po dito, ang tawag dito sa Bitcoin is what we call altcoin. Okay? Hindi pa po siya cryptocurrency. Altcoin pa lang po ang tawag sa Bitcoin na to and other cryptocurrencies. And to tell you po, there are 800 plus na cryptocurrency all over the world na nakalagyan po yan, naka-store, naka po yan, all over the world. So, meron po tayong 800 plus na cryptocurrency. And one of those is this Bitcoin. And Bitcoin is the mother of all cryptocurrency. Okay? So, Bitcoin is the mother of all cryptocurrency. And every cryptocurrency has its platform. Okay, may mga platform po yan. Si Bitcoin may mga platform. And siguro, pag-usapan natin ng konti to si PesoBit, which is our very own. So, Pinoy po yung developer, Pinoy po ang developer ng PesoBit. Alright? So, this PesoBit, ang platform po nito is more on OFW remittances. Okay? So, mamaya po yung mga questions nyo po, paki-write down na lang po, paki-list na lang po, para at least hindi po ako nakatingin palagi dito sa sa iPad ko para baka may mga concerns ma-miss ko po. So mamaya na lang po yung mga concerns. So listen up muna and then list down your concerns. All right? So ngayon, sabi ko nga, this PesoBit, which is our very own dito sa Pinas, nangyari to at least 2 months ago, nagkaroon ng po yan. So before again na maging cryptocurrency, ang Bitcoin or any cryptocurrency, nasa altcoin pa lang po siya. Dumaan po siya sa pag-develop. Which is ang tawag po doon, okay, which is ang tawag po doon sa pag-develop na yon. Okay, sandali lang, at baka hindi ko makikita yung mga dyan. Okay, nagkakaroon po yung nitong di-develop po yung altcoin na yon. So ang tawag po sa pag-develop noon is what we call ICO. Okay, what is this ICO means? Okay, listening and watching you, guys, loud and clear. Okay, thank you, Ma'am Jocelyn. Thank you so much. Okay, so ICO. This ICO means initial coin offering. Okay? This is initial coin offering ang tawag dito.
Okay, bago siya maging cryptocurrency, bago maging cryptocurrency, ang isang altcoin, dumadaan po siya sa initial coin offering. Okay? This initial coin offering is what we call, again, another called this is crowdfunding. So medyo siguro mas madaling intindihin itong crowdfunding. This means na, yung crowdfunding, magkakaroon po ng mga investor to. Okay? Magkakaroon po ng mga investor. Okay? So yung altcoin na yan, kunyari tawagin nating tawagin nating Jackcoin. Okay? I-develop natin si Jackcoin. Now tayo yung developer. Okay, dahil natin sa kwento. So ang i-develop natin na altcoin is what we call Jackcoin. Now magkakaroon tayo ng initial coin offering para yung mga tao is mag-fund sa atin, mag-invest sa atin. Magkaroon ng crowdfunding. Okay? So sa bawat invest, sa bawat invest ng tao, ng mga investors, may kapalit po na Jackcoin yung dinidevelop natin. So assuming si Ma'am Jocelyn is nag-invest sa Jackcoin ng siguro, sabihin natin 2,000 pesos. Okay? 2,000 pesos. Alright? Nag-invest siya ng 2,000 pesos. And then, ang kapalit nito is Jackcoin. Tama? So, kunyari, ang kapalit dito, which is kasi kapag nagsisimula pa lang po yung initial coin offering, minimal pa lang po yung value ng isang altcoin. Okay? Assuming, centavos pa lang yung Jackcoin na yon. Okay? Ang value nito sa bawat isang Jackcoin, okay? Ang value ng Jackcoin is siguro mga nasa 10 centavos, 10 cents. This is peso, okay? 10 centavos. So ilang Jackcoin 'yon? 'Di ba marami 'yon, 'di ba? So assuming gawin na lang natin kung 2,000, nasa 10,000 na Jackcoin. Okay, yung kapalit ng 2,000 na 'yan. 10,000 Jcoin na lang, Jackcoin. Okay? So ngayon nagkaroon ng initial coin offering and this will take at least siguro a month. Okay? It takes a month to do this initial coin offering or this crowdfunding. So ngayon, natapos na yung initial coin offering, crowdfunding. So ngayon, yung altcoin na Jackcoin is mapupunta po sa isang public exchanger. Okay? Public exchanger na po mapupunta to. Okay? Okay, magsisimula tayo. Okay. So mapupunta po sa public exchanger. So siguro ganito, kwentuhan ko lang po kayo. Kunyari, meron tayong poultry. Okay, meron tayong poultry. Siyempre, yung mga itlog, di ba? Mga itlog. Parang i-develop natin yung ngayon. So yung itlog, papipisain pa natin yan bago yan maging manok. Di ba? Pag naging manok yan, pupunta na yan sa public market. Tama? Para ibebenta po natin. Di ba? Magkakaroon na siya ng value. Pero kapag pa lang siya, siguro, itlog pa lang siya, at hindi pa napipisaan, meaning to say, minimal pa lang yung value noon, magkano pa lang. Pero pag manok na siya, di ba, mahal na yun, di ba? Tama? Okay? So, ganun din po yung initial coin offering, crowdfunding ng isang altcoin. Alright? So, ganun po yun. Okay? Ano pa dito? Para makita ko kayo. Okay? So, yun. So, yung Jackcoin na to, natapos yung initial coin offering, natapos yung crowdfunding, so napunta po siya sa public exchanger. So may mga public exchanger po tayo. There are different na public exchanger po ng isang cryptocurrency. Okay? So let me tell you this, itong mga public exchanger to. Una, meron po tayong Poloniex. Okay? Another thing, meron po tayo ng Bittrex. Okay? Another thing, meron po tayo ng Cryptopia, which is dito sa Cryptopia, nandito po yung Pesobit na dinevelop ng isang Pinoy. Alright? And number 4, meron din tayong CSEX. Okay? These are the public exchanger ng mga cryptocurrency. Okay? These are the public exchanger of the cryptocurrency. These 4. Pero at least may mga iba pa po yan. Nawawala po ba ako? Baka yung net connection niyo siguro may replay naman po ito pag just in case. Okay, diretso lang po ako ha? Alright? Diretso lang po ako. Okay? Okay, ngayon, sabi ko nga, meron po siyang public share to. So, ang isang cryptocurrency, hangga't hindi po siya napupunta sa public exchanger, hindi po siya legitimate na cryptocurrency. Hindi pa siya matatawag na cryptocurrency.
it will stay as we call altcoin. Okay? It will stay na altcoin po siya. Okay? So it will stay as altcoin. Now, kapag nandun na siya sa public exchanger, that means na cryptocurrency na po siya. Alright? So, okay? So, yun. So, kapag nasa public exchanger na po, ang isang altcoin, kunyari si Jackcoin, okay, si Jackcoin napunta na siya sa public exchanger, okay, magkakaroon na yan ng, siguro tataas na po yung value niyan. Okay, parang si Pesobit. Okay, si Pesobit, point something centavos lang siya nung nag-umpisa yung cryptocurrency. Okay? So ngayon, nung nasa public exchanger na si Pesobit, which is from Cryptopia, okay? Nung nasa Cryptopia na po siya, alam niyo ba ang value niya? That is, nasa ano po ito? 2.98 pesos, ha? Okay? So, dati, centavos siya, and then nung natapos yung crowdfunding, yung initial coin offering, naging 2 pesos and 98 cents siya. And to tell you, ma'am, po, sirs, ang ininvest ko lang po dito, sa Pesobit is 400 pesos. Okay? Way back at least mga siguro 2 months ago or 1.5 months ago. And ang kapalit po nito na Pesobit is 7,070. Okay? Can you compute kung magkano po yung naging value nito, di ba? 7,070 times 2.98. Hindi ba kumita ako? Tama? So, kumita po ako dyan. Okay? Kinailangan ko lang yung pera. That's why winidraw ko na siya. Okay? Kinailangan ko lang. Pero, if ever na investor po kayo sa mga itong ICO, alam nyo naman na maganda yung platform. You have to stay put po nung Pesobit or whatever cryptocurrency niyan. Kasi, habang ginagamit po ang isang cryptocurrency, lalo pong tumataas ang value nito. Right? Just like yung Bitcoin. Okay? Papunta na po tayo kay Bitcoin muna. Okay? Iwanan natin si Pesobit. So, just like Bitcoin, noong 2009 po, okay? Noong 2009 po, ang value po nito is centavos lang. Okay? Di ba ngayon mismo, 2016, this day, October, ano na ba ngayon? Okay? Ang value po nito is nasa 31,000 per Bitcoin. Tama po? Kung makikita niyo sa coin.ph. Okay? So, 31,000 noong 2009 centavos. Pero noong 2016, 31,000 na po ang value niya ngayon. Why? It is because palagi po siyang ginagamit. Ngayon, ginagamit siya sa SARFan. Ginagamit siya sa high yield investment programs. Ginagamit siya sa mga pagbayad ng telecoms, PLDT, Smart, and everything. Ginagamit siya sa mga credit card, insurance. Ginagamit siya sa pag-load. And ginagamit siya even remittances. Okay? October 25. Thank you, Ma'am Anika, Ma'am Karen. Okay, so sabi ko nga, habang ginagamit po ang Bitcoin or any other cryptocurrencies, tataas at tataas po ang value nito. Okay? So even yung Pesobit and even other cryptocurrencies. Okay, to tell you, may risk din po dito. Alright? So may mga cryptocurrency po na bumababa yung value. It is because siguro napapabayaan ng developer. And another thing siguro, medyo hindi maganda yung platform niya. Okay? So as I said, lahat po ng mga investment or any other is may risk po. Alright? Lahat po may risk. So sabi ko nga, there are 800 cryptocurrencies pero not all of them are successful. Okay, is this Bitcoin successful? Yes. Is this Pesobit successful? Yes, and it's going to be. Kasi ang ganda po ng platform niya. OFW Remittances po ang platform ng Pesobit. Alright, so sabi ko nga, this is a Bitcoin. So I'm telling you this, ini-explain ko po sa inyo. It is because related po yung Bitcoin, okay, sa pag-pay-ins or forms of donation po natin sa SARFan. Alright, so ngayon, pag-usapan po natin SARFan. So, I'm going to share my screen right now. So, balik po tayo dun sa screen, Okay, let me share this. Okay, cryptocurrency. So, tapos na tayo sa Bitcoin. Alright. Hang on. Diyan lang po tayo para at least. Okay. Okay, ano po yung nakikita nyo? Ano po yung nakikita nyo ngayon sa screen natin?
Wala pa po si Ma'am Cecil. Hinintay po namin. Can I hear from you? Ano po yung nakikita nyo sa screen share? Is that a coin.ph? Can somebody tell me? Pwedeng mag-type po? Mag-ano sa Facebook? Okay. Ano po yung nakikita nyo? Nakikita nyo ba yung coins.ph na picture, Ma'am Jackie? Anybody? Nakikita nyo po ba yung coin.ph? Let me hear from you. Let me hear from you guys kung nakikita nyo po. Coin.ph. No. Sorry. Hindi pa ko. Binaliin ko. So ngayon, Ma'am Karen, nakikita mo yung coin.ph. Right now. Nakikita nyo pa? Yung coins.ph. Please, para disable tayo. Can you see the coins.ph wallet? Wala na ata. I have 5 viewers. Pero wala pa. Okay, yung coins wallet, para at least makasunod po tayo. Nakikita nyo ba yung coin.ph na wallet na picture? Let me hear from you guys. Ma'am Jackie, Ma'am Karen, Ma'am Jocelyn, Ma'am Cecilia. Okay, nakikita nyo ba? Wala kayong nakikita. Ano po yung nakikita nyo, ma'am? Can I hear from you? Ano po yung nakikita? Ma'am Karen. Okay, yes. Pwedeng pambayad, pwedeng remittances, yung mga yung mga cryptocurrency natin. Nakikita nyo po, please, kung sino po yung nasa po? FB. Bakit? Ano nangyari? Okay, stop sharing ko. And then, ngayon, balikan natin siya ulit. Okay, so, let me hear. Sandali lang po. Okay, screen share. Screen share ko ulit. Okay. Dali lang ulit. Ito pala. Sorry. Okay, sandali lang po. Para at least nakakasunod po tayo. Para mas maganda po yung kung nakikita nyo po yung nakikita ko. Okay. That's it. Yes, pwede po mag-invest sa FSOBit. Alright? Okay, nakikita nyo yung coins.ph? Can I hear from you guys? Can I hear from you guys? Yung coins.ph po, nakikita po natin yung picture na coins.ph. Okay, please. Speak up. Nakikita po ba? Hello, kausapin niyo po ako. Nakikita niyo ba yung coins.ph? Good. Thank you, Ma'am Karen. Okay. So ngayon, balik tayo sa Bitcoin. Di ba sabi ko po, ang Bitcoin is alternative ng money. Di ba? So pwede rin siyang pera. Kung ano yung nagagawa ng money, nagagawa ng Bitcoin. Tama? So ngayon, di ba pinakita ko kanina, meron akong fiat money. Fiat money, this is 1,000 peso bill. Tama? So ngayon, ang Bitcoin, this is a pera. Di ba itong money, may mga po yan. Okay? So ngayon, stop sharing po ako para nakikita nyo po yung board ko ulit. Okay? So ayan ulit, nakikita nyo po ba ako ulit? Okay, good thing. So ngayon, yung money, di ba, there are different wallets. Di ba may mga wallet to? Tama? There are different wallets. We call that, minsan yung Seiko. Seiko wallet. Ang wallet na maswerte. Tama? And we have this MacGym. So may mga wallet na MacGym and everything. Kung ano may merong mga wallet kayo. So mga wallet to ng mga lalaki. So baka hindi nyo na-get. So mga wallet to ng mga lalaki. So ngayon, this Bitcoin is meron din pong mga wallet to. Okay? So one is that yung pinakita ko. That is the coin.ph. Coins.ph. Okay, we have blockchain. Okay, and we have Coinbase. This Coinbase is naka-base po to sa US. Okay, and another thing po, yung CoinJar. Okay, this CoinJar is nandyan po ito sa, pag-aralan nyo po to from Australia. Okay, this CoinJar is nandyan po to. So, kapag meron po kayong coins from blockchain, pwede nyo po i-transfer sa CoinJar. Okay, yung coins.ph, pag may Bitcoin kayo sa coin.ph, meron din po kayong, pag meron kayong BTC Bitcoin sa coin.ph,
pwede nyo po i-transfer sa CoinJar, and then from CoinJar, I think meron pong process to papunta po para paano po ninyo po ito mawi-withdraw. Okay? So, pag-usapan natin ng coin.ph. Okay? This is the usual na ginagamit natin. Yung coins.ph at saka yung blockchain. Okay? Coin.ph. Coins.ph. Okay? This is the usual na ginagamit natin. Tama? So, ngayon, itong coins.ph po, okay? We use this. So, nagpa-fund tayo. Lalagyan natin to ng fund. Okay? Itatransact po natin doon sa website, sa wallet po na coin.ph. And then, kunyari, magka-cash in ka, cash in, or magdi-deposit ka, para po siyang bangko. Okay, para po siyang bangko. So, magbabangko ka, magka-cash in ka sa coin.ph account mo, which is meron kong account dito, at may kanya-kanya po tayong wallet address dito. Para bang may kanya-kanya po tayong bank account number. Alright? So, ngayon, magka-cash in ka dito kasi gusto mong sumali sa SAR Fund, gusto mong sumali sa High Yield Investment Program, or gusto mong sumali sa initial coin offering ng mga cryptocurrencies. Ang forms of payment po sa mga ganito, high yield investment program, we have this SAR Fund, we have this cryptocurrency, initial coin offering, alright? So pwede ka pong mag-cash in or maglagay ng Bitcoin using coin.ph. So itatransact mo siya, pwede po sa 7-Eleven. After mo po matransact dun sa website ng coin.ph, magbabayad ka po sa 7-Eleven, pwede po sa Palawan, okay? Pwede sa Palawan, pwede sa LBC, okay? Pwede sa M. Luwilier, okay? Pwede rin po sa, Palawan, LBC, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, okay? Pwede ka pong mag-load doon, kumbaga pwede ka pong mag-bank or pwede ka pong maglagay ng Bitcoin doon po sa mga to, 7-Eleven, Palawan, LBC, M. Luwilier. That is yung magka-cash in ka. Kasi po, di ba sasali tayo sa mga programs, sa SAR Fund and everything. Okay? So yun po yung pagka-cash in. Ngayon, pagka-cash out naman po, pag-usapan naman natin cash out. Okay? Pag-usapan natin yung cash out. Okay? Okay, ang cash out, okay. Ito pong sinasabi ko to, may mga video tutorial po to na ginawa ko kung paano mag-cash in, mag-cash out. This is brief explanation lang po para mas maintindihan po natin. Kasi kung i-explain ko pa po yung i-actual po natin, kung i-actual pa po natin yung pagka-cash in, matatagalan po tayo. This is a brief explanation lang po. Now, sa pag-cash out naman po, kunyari may Bitcoin kayo dyan sa from abroad, from Australia. And malaki po, and di ba, nagpapadala po kayo ng mga remittances from there, di ba? It's better to use this Bitcoin, better to use this coin.ph, and then papunta po dun sa mga family show. It is because minimal, cheaper po yung bayad dito, rather than magpadala kayo sa LBC, Palawan, sa M. Luwilier, Cebuana. So, mas maganda pa po, use your Bitcoin to have that as a remittance dun sa families ninyo. Okay? So, sa pag-cash out, again, itatransact mo po siya dun sa coins.ph. Okay? So, ngayon, tatanungin ka ng coins.ph doon. So, nandun ka sa website. Saan mo gustong mag-cash out? Gusto mo bang mag-cash out sa over dun sa ATM mo, diretso sa ATM card ng family mo? Or ATM mo? Okay? Gusto mo mag-cash out papunta galing sa Palawan? Okay? Pwede po mag-withdraw from Palawan from coin.ph ng Bitcoin mo, or Cebuana Luwilier, okay, pwede po mag-cash out dito, mag-withdraw, pwede rin po sa M. Luwilier, Cebuana, M. Luwilier, okay, and meron po mas maganda, okay, kung nandito po, kung meron pong mga security bank on your areas, this is a 24/7, okay, 24/7 po ang pwedeng mag-withdraw tayo sa security bank, okay, and maganda pa nito, ma'am, sir, okay. Yes, ATM mo po. Diretso po sa ATM mo, Ma'am Karen. From coin.ph going to your ATM, pwede po yun. And another thing, again, pag-usapan natin yung 24/7 na pwede ka mag-withdraw dun sa security bank. Okay? And good thing, kahit wala kang ATM card. Diba? Kahit wala kang ATM card, cardless. Okay? Cardless. Okay? Kahit na wala kang dala, even ano bang dala-dala mo, bit-bit mo from your pockets, wala po kayong card, wala po kayong ATM card, pwede pong mag-withdraw yung Bitcoin mo over security bank ATM machine. Okay? Cardless. Alright? Cardless. Alright? So yung cardless, sinasabi ko, itatransact mo ulit siya sa coin.ph. Therefore nun, syempre, i-click mo yung cardless. Okay? Meron pong cardless doon, and the security bank. And then, ilagay mo po kung magkano amount. Kunyari, 10,000. Nilagay mo yung 10,000, gusto mong i-withdraw.
O kung gusto mong i-withdraw ng family mo, okay, you're from Australia, trinansact mo yung 10,000 over coin.ph, 10,000 pesos, okay? Now ngayon, ibibigay niya po sa'yo when transacting sa coin.ph yung reference number. Okay, reference number. And another thing, yung PIN code. Okay? 4 po, I think this is 4 digits to. Yung PIN code. And reference number, 14 digits po ata to. Okay? Maaaring nasa ganyan po. So, bibigyan ka po nito ng reference number ni coin.ph kapag tinransact mo siya. Then after nun, nakuha mo yung reference number. Yung PIN code, tinext niya rin sa'yo. Okay? So, tinext niya or in-email din niya. I-email din niya, either text, email, or from nung tinransact mo sa coin.ph. So, punta ka na ng 7-Eleven. Naglalakad ka. Natalisod ka pa. Joke lang. Okay? So ganun po. Punta ka ng security bank sa ATM card machine. And then, pindutin mo lang po yung cardless. Okay? E-give. I think, ang nakalagay doon, e-give. Okay? This is e-give. Yun yung i-click mo po. E-give. Okay? So ngayon, mag-i-give ka ng pera. Diba yung nilagay mo 10,000? Tama? So i-give and then i-chat mo yung i-click mo yung doon, yung reference number mo and that yung PIN code mo. Then after nun, andun na yung money. So na-encash mo na or na-encash na ng family mo from here in the Philippines. Alright? So yun po yung coin.ph yung kagandahan niya. Okay, let's talk about ano bang difference ng Bitcoin at saka sa bangko? Okay? Ano ba mas maganda? Mag-invest ka sa Bitcoin or mag-invest ka sa bangko? Let me hear from you. Bitcoin or bangko? Guys, ma'am, sir. Anyone? Anyone nakakaalam? Which is much best? Sa Bitcoin or sa bangko? Can I hear from you? Siguro marami kayong mga bank account dyan, no? Okay, so anong mas maganda? Okay, sige, ako na sasagot. Alright, so anong Batcoin yan, Ma'am Karen? Anong Bat? Okay, Bitcoin, right? So, good, ma'am. Mas maganda po talaga mag-invest sa Bitcoin. And safe din po yan. Again, sabi ko naman, lahat naman ng bagay is may risk, di ba? And even kahit sa bangko yan, kung bankrupt yan, na-hold up yan or something, di nawala din pera mo. Di ba? And even, meron ding maximum deposit dito para magkaroon ka ng insurance dun sa dun sa dineposit mo. Di ba? And to think, ang bangko, tama po ba ako, na kapag nag-invest ka or nagbangko ka or naglagay ka ng pera sa bangko, 2.5% per annum ang interest ito. Tama po ba? Tama po ba? Yes, di ba? Now, pag sa Bitcoin, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, na habang tumataas ang value, okay, ang value ng Bitcoin, lalo pong tumataas yung in-invest mo rito. And to think, di ba sabi ko nga kanina, from centavos, naging ngayon, 31,000. Last day lang is, I think, 30,000 lang. And ngayon, 31,000. That means yung in-invest mo po na money, your spare money dun sa Bitcoin, tumaas po yun. Alright? So, yun po yung kagandahan niya rather than banks. Okay? So, ngayon, pag-usapan po natin yung blockchain. Okay? Why is that ini-insist ko na ang ilagay po natin na wallet is blockchain? Okay? Doon, yes, mababa lang po talaga sa bangko. Okay, mababa. Hanggang first floor nga lang yun eh. Hindi, meron ba second floor ang bangko? Wala, di ba? Joke lang po. Okay? So, ganun po. Pag-usapan natin yung blockchain. Okay? Why is that I insist na blockchain po yung ilagay natin sa Sarpan? It's because yung blockchain po, unlimited po yung pwede pong i-store dito na Bitcoin. Okay? Yes, unlimited din naman doon sa coin.ph. Okay? Unlimited din naman dito sa coin.ph. Okay? Ngayon po kasi, kapag nag-sign up po kayo sa coin.ph, they're going to, hihingin po nila yung mga, mga valid IDs. Okay? We need, para at least, kasi bakit kailangan mo ng valid IDs? Okay? Bakit kailangan mo ng bills payment, okay, na nakapangalan sa'yo. Okay? Why is that kailangan mo to? Right? It is because para i-upgrade yung credit limit mo. Okay? I-upgrade yung credit limit mo, yung cash in and cash out na pwede mong i-withdraw or pwede mong i-cash in, i-deposit or i-cash out dun sa coin.ph po.
Tama po, may mga documents po na kailangan. Right? So ngayon, ang isa pa nito, okay, kunyari, in-upgrade mo yung bills, provide mo yung valid IDs mo. Okay? Kasi sa una po, kapag nag-sign up ka po sa coin.ph, ang maximum and maximum po na pwede mo pong i-cash in or i-cash out is 2,000 pesos lang po. Okay? 2,000 pesos lang po yung pwede mong i-cash in and i-cash out. Kapag naman nag-provide ka ng valid ID, in-attach mo doon, so in-upgrade mo, and bills payment, okay, ang pwede mo pong i-cash in, okay, ang pwede mo pong i-cash in and i-cash out po sa coin.ph is 400,000 daily. Correct me if I'm wrong. Kung tama po ba ako? 400,000, I'm sorry. 400,000 daily po ang pwede mo pong i-cash in and i-cash out sa coins.ph. Why dun sa blockchain is unlimited po na pwede natin i-store doon. Okay? And again, bakit ko po kayo pinipilit dito sa blockchain and not dun sa coins.ph? Okay? It is because ang coins.ph po, hinihingi niya po yung mga valid IDs natin and any other documents. Kasi po, monitored po ng government. Okay? That means baka pwede po tayo, makita yung funds natin malaki. So, makita yung tinatawag nila AMLA or something. So, baka maging ganun po tayo. That's why I'm urging nyo na doon po sa blockchain muna yung mga Bitcoin nyo. And yung blockchain wallet address, ang ilagay po natin, ang i-link po natin sa Sarpan or any other investment. Okay? Sarpan or any other investment, blockchain po ang wallet address ang ilagay natin, i-link natin. Okay? Kasi pag dito sa coins, ngayon, kung mag-withdraw kayo, okay? Yes, mas secure. It is because this blockchain is the mother of all wallets. Okay? So ngayon, kapag mag-withdraw kayo, edi i-bato nyo lang po yung kung magkano yung kailangan nyo from coin.ph. And then from coin.ph, going to your ATM or going to Palawan. Okay, sasakay pa kayo ng aeroplano dito. Joke lang. Okay? Going to Palawan, going to Emily Villiers. Okay? Emily Villiers. Going to LBC. Okay? Going to Cebuana. Okay? Yun lang po. So, withdraw lang natin yung kailangan natin sa coin.ph, transact sa coin.ph, going to ATM, Palawan, Emily Villiers, LBC, Cebuana, or Security Bank, which is sabi ko, 24/7, which is cardless. Alright? So, yun po yung Bitcoin. Okay? Now, ngayon, after, so kung bakit related po yun sa Sarpan, yung pinag-usapan natin. Okay? Related po yun sa Sarpan, yung Bitcoin. Okay? Bitcoin is related dun sa Sarpan na donation natin. Okay? So, this is a forms of donation yung Bitcoin and forms of payment to other investments. Alright? So, ngayon pag-usapan natin yung Sarpan. Okay? What is Sarpan? Okay? Ano yung Sarpan na to? Okay? So, good thing, nandito po tayo and pwede naman pong ma-replay to. Okay? What is Sarpan? Sarpan is created by Jordan Hans, or whatever. Or Jordan. He is from Africa. Okay? This Sarpan is a program. Okay? Program po to. Okay? Program po siya which peer-to-peer donation. Okay? Peer-to-peer donation. That means po na magdo-donate po kayo tao sa tao. Ngayon, kung ako gusto ko mag-donate sa inyo, gagamitin ko po yung program ng Sarpan using this Bitcoin. Okay? Bitcoin and then connected sa Sarpan program and then peer-to-peer donation po. Okay? So, program po siya and wala pong natitira. Okay? To tell you po, wala pong natitirang pondo or funds or money or Bitcoin sa Sarpan program. Nasa tao po lahat yon. Alright? So ngayon, how it works? How Sarpan works? Okay, ganito po yon. Okay? Okay, can I hear from you? Okay lang po ba? Hindi naman po mabilis yung explanation natin. Naintindihan po ba? Can I hear from you? Please PM or chat po tayo sa Facebook. Malinaw po ba? Medyo maganda naman po ba? Mabilis po ba? Any concerns po or any issues na gusto nyo mabilis po ba? Okay lang. Thank you, Ma'am Karen. Who else? Ikaw na ba yung viewer? We have, ilang viewer ba natin? Okay, we have 5 viewers. Okay, anyone? Ano ba? Okay lang po ba? Okay, si Ma'am Karen ulit. Okay. So ngayon, pag-usapin natin yung Sarpan and how it works. Okay? How Sarpan
works and paano tayo mag-earn dito? Paano tayo madodonatan ng yung sinatawag nila? Okay, tama lang. Thank you so much. Okay, so ngayon, so how Sarpan works? Okay, how Sarpan works? Okay, ganito po yan. Just in case po na syempre na-invite na kayo ni Ma'am Ann, ni Ma'am Jackie, ng mga members po dito, and naipaliwanag na sa inyo, and may mga concerns pa kayo, may mga issues, concerns, and then just sa explanation ko po is medyo hindi pa malinaw. We have YouTubes, may mga YouTubes na video presentation po tayo for you to satisfy kung bakit po kayo sasali sa Sarpan. Okay? So ngayon, how this works? So ngayon, gusto mag-member, sige Guider, sige Ma'am Ann, sige Ma'am Jack, sige Ma'am Jocelyn, sige Ma'am Karen, sasali ako sa Sarpan. Paano ba yan? Sige, paano ba mag-donate? Magdo-donate ako, di ba? The more you give, the more you give is the more you have, the more you receive. Alright? So ganito po. Okay. Lahat naman po ng bagay or lahat ng pinagkakakitaan po dito sa bundong ito is what we call it networking. Tama? Sino po naniniwala sa akin na lahat po ng bagay na pinagkakakitaan dito sa mundo is a networking? Okay? So ako po naniniwala po lahat. Even tricycle driver, even tindahan. Diba? Even tindahan, tricycle driver is a network marketing. For example, yung tricycle, di ba? Di ba ang tricycle, kapag marami sumasakay, at kunyari magandang tricycle mo, may aircon, may wifi, pink yung kulay ng cortina, o di ba, may maraming sasakay dyan, may sounds, di ba? So ibig sabihin, pag maraming sumasakay, nagagandaan sila dun sa tricycle mo. And those, yung sumasakay na yun, ibabalita nila yan. Uy, ang ganda ng tricycle ni Guider, may pink pa yung kulay, tapos may sounds, may wifi pa. Eh di ba yun yung mga network mo, di ba? Tama? Sa tindahan, hindi ba pag marami kang tinda, kumpleto yung tindahan mo, di ba kumpleto yung tindahan mo? Ibig sabihin, mas marami pong bibili sa'yo kasi mas marami silang option. Rather than bibili sa isang tindahan na kaunti na yung paninda, di ba? So those are your networks, yung mga pumupunta sa inyo, napapamalita, those are your networks. And even yung company, that is a network marketing, di ba? Siyempre, may managers, may boss, and then ang network nila yung mga tao, and then network din ng mga tao, yung mga nila is yung mga clients, customers, di ba? So ngayon, sige. Daming patumpik-tumpik. So sige, paano to? Okay? So dito po sa Sarpan, when you sign up, kapag nag-sign up ka po, okay, this is you. Okay? Okay, focus po tayo. This is you. Alright? So para po maging member ka dito, mag-sign up ka po dito sa Sarpan. Okay? Now, you have 24 hours. You have 24 hours para po mag-upgrade ka. Okay? Kailangan mong mag-upgrade para hindi ka po ma-remove sa system or sa program. Okay? You have 24 hours to upgrade. And how much po yung donation mo? How much yung donation mo para makapag-upgrade ka at makasama ka at hindi ka na matanggal at ma-remove dun sa program? Okay? You have to donate 0.03 BTC. Okay? So how much naman po ito sa peso? Okay? Sa peso po, it costs 950 pesos po ngayon. I don't know, kasi 31,000 na. So usually mga ganito po yun. 950 pesos yung 0.03 BTC na idudonate mo. And ito po, idudonate mo to dun sa upline mo. Okay? Hindi po dun sa downline. Alright? You have 24 hours again. Again, 24 hours yung meron ka. Then ikaw, dudonatan mo kung sino man po yung upline mo ng 0.03 BTC or 950. And that means, magkakaroon ka po ng slot, bibigyan ka ni Sarpan ng slot ng 2 slot. So, this is a power of 2. Okay, power of 2. Okay, power of 2. 2 lang po ang kailangan mo. And even yung mga kasamahan po natin, yung mga invites natin, mga members, 2 lang po ang kailangan. Alright? So, kunyari, na-invite mo si 1 and 2. Okay? Pangalanan natin siyang si 1 and 2. Okay? These are your maaaring direct mo. These are your maaaring direct or maaaring spill over from us, from our uplines. Okay? Okay? Maaaring sila is maging direct or spill over from us, from our uplines. Ngayon, nagkaroon ka ng 2 slot. That means itong 2 to, same as you, gagawin niya po yung ginawa mo. Okay? Gagawin nila yung ginawa mo. They have to donate sa'yo, donate din si 2, ng 0.03. Alright? That means,
ito po yung level 1 mo. This is your level 1, nag-upgrade ka, that means this is your level 1. Okay? So ngayon, nag-upgrade ka into level 1, nagkaroon ka ng dalawang slot, nagkaroon ka ng direct or spillover, and they're going to donate you rin as what you do ng 0.03. Now ngayon, ibig sabihin pala, na-donatean ka ng 0.06 BTC. Tama? And you have 1.8, meron kang 1,900 na donation coming from these two people, from these two direct or spillover. Alright? 0.06 or 1,900 pesos. Okay? You can go. Pwede ka na mag-hint or something. Pero, I'm telling you, siguro mas maganda po, mag-upgrade kayo into level 2 kasi you never know kung ano po yung magiging donation na ibibigay sa inyo on the last level, which is the last level is level 6. Alright? So ngayon, sige na gusto mo, sige guider, sige, mag-level 2 po ako, mag-upgrade po ako into level 2. Now, nag-upgrade ka into level 2. Okay? Nag-upgrade ka into level 2 and your donation, ang magiging donation mo po dito is 0.05 BTC. Okay? Now ngayon, i-compute ko lang po kung magkano yung 0.05 BTC. Okay, so, okay, hold on. Po yung po, bubuksan ko lang po. Hopefully, nandiyan lang po kayo, standby. Okay, let me check kung ano yung equivalent ito para ma-compute po natin kung magkano yung donation mo in peso and kung magkano po yung magiging donation mo from your downlines. Alright? So, open ko lang yung coin.ph ko. And here we go. And then, i-convert po natin yung 0.05 na donation mo. Alright? Okay, hold on guys. Hopefully, dyan lang po kayo para at least masaya po and may mga fans po tayo dito. Okay? That's 0.05. Tama? 559. Okay? That is, nag-donate ka ng 0.05. Sa peso po to is 1,559 point something. Ito po yung dinonate mo on your level 2. Alright? So, ngayon, di ba ang nakuha mo donation is 1,900 on your first level? Kita ka pa ng around, what is this? Kukumpute natin. Nasa 400 pa pesos yung kinita mo or na-donate sa'yo nung dalawang direct mo or spillover. Tama? So ngayon, nag-level up ka, nag-upgrade ka, nagbayad ka or nag-donate ka ng 0.05 or 1,559 pesos, okay? Dun sa upline mo ulit, okay? Ngayon, ikaw, si Sarfan, bibigyan ka ulit ng slot na 4, okay? Pangalanan na lang natin siyang na direct mo or spillover na si 3, si 4, okay? Si 5 at saka si 6. Okay, si 3, 4, 5, 6, okay, hindi niya directly na bibigyan kanya ng 0.05. Okay, dadaan din po siya dun sa 0.03. So, ang bibigyan po ni 3, 4, 5, 6 is si 1. Okay? Si 5 and 6, bibigyan nila si 2 ng 0.03. When the times na itong 3, 4, 5, 6, at nabigyan na rin silang po ng 0.03, now, mag-a-upgrade din po sila. And sila na po, si 3, 4, 5, 6, mag-upgrade sila into second level just like what you do. So, si 3 and 4, 5, 6, bibigyan ka po nila ng 0.05 BTC. Okay? Yung 4 na tao na to, 4 na direct or spillover mo, okay, bibigyan ka ng 0.05 BTC. So, 1,559 times 4 na direct mo or spillover. So, how much is this? Okay, let me compute. Okay, 1,000. Okay. Sorry, nagdalawa siya. 1,559 multiplied by 4 downlines, direct or spillover. So, 6,236. Okay, on your level 2, 6,236. Okay, 236 yung donation na matatanggap mo from your second level. Okay? So, ibig sabihin, di ba kumita ka ulit? Di ba? So, ang dinonate mo is 1,559 and yet you get donation na 6,236. Sabihin mong 1,500 na lang to. Okay, 1,500. Okay, so 3,500 yung donation na napunta sa'yo. Alright? So, sige, maganda guider. Sige, mag-level 3 ako. Alright? So, ngayon, pumunta ka sa level 3, nag-upgrade ka. Okay? Nasa level 3 na tayo. Now, ngayon, sa level 3, you have to donate again doon sa upline mo. Okay? Magdo-donate ka ng 0.10.
Okay, 0.10 yung i-donate mo. Okay, 0.10 BTC. Okay, 0.10 BTC. And how much is this? Itong 0.10 BTC sa peso. Okay, let me compute let. Okay, 0.10 BTC. Okay, that is 3119. Sorry. Okay, magdo-donate ka ng 0.10 BTC. Okay, and magkano yan? 3,199. Okay, so magdo-donate ka ng 3,199. Mahirap bang bitawan? Check it. I-check mo yung donation na natanggap mo. That is 6,236. Tama? And yet magdo-donate ka ng 3,199. Now, kapag nag-donate ka ng 3,200, okay, 3,2 na lang kami mo, 3,2, di may 3,000 ka pa pala doon sa level 2 mo. Na donation na natanggap mo, di ba? So ngayon, nag-donate ka ng 0.10 BTC or 3,199. Now, ngayon magkakaroon ka ng slot na 8. Okay? 8 slot na magiging spillover or direct mo. Okay? Na magbibigay sa'yo ng 0.10. That is 3,199 multiplied by 8. How much po yan? Let me compute. Let me compute for you. Okay? So, okay. That is 3,199 multiplied by 8. So, matatanggap mo na donation from this level 8 is 25,592. Okay? Ngayon, ulitin natin, magkano yung dinonate mo on your first level? That is 0.03 BTC or 950 pesos. Pero nung nakarating ka po sa level 3 mo, tama? Nung nakarating ka sa level 3, magkano yung donation mo? That is 25,512. Okay? Ang dinonate mo na is 3,199. And yet, sabihin mo 5,000 na, tanggalin mo na, meron kang 20,000 na donation from your level, from your 8 direct or spillover from your level 3. Alright? So ngayon, pag-usapan natin yung level 4. Okay? Sige, Guider, mukhang maganda ata yan. Sige, mag-level 4 ako. Okay? Mag-level 4 ako. Upgrade ako into level 4. Okay? Level 4. So you're going to magdo-donate ka po ng 0.20 BTC. Okay? How much is that sa peso? How much is that sa peso sa, convert lang natin. Okay? Sorry. Okay, convert natin ng 0.20. Okay, that is 6,238. Okay, 6,238 pesos. Donate mo dun sa level 4 mo. And yet, di ba from 8 na katao na downline mo or spillover, magkakaroon ka ng slot na 16 slot. Either direct or spillover mo to. Alright? So ngayon, yung 16 na katao niya, magbibigay sa'yo ng 0.20. That means 6,238 times 16 katao, downlines, spillover or direct mo. So let me compute again. Okay? So zero natin. That is 6,238. 6,238 multiply by 16 katao, your direct or spillover. Now, 99,808. 99,808 yung donation na nakuha mo from your 16 direct or spillover. Not bad, di ba? So, nag-donate ka ulit ng first level mo ng 950, and yet, nung nasa level 4 ka, ang donation na natanggap mo is 99,808. And that is nasa level 4 pa lang po tayo. Right? So, ngayon, sige, Guider, up to level 5 na tayo. Okay? Now, comes to level 5, nag-upgrade ka. Okay, level 5. So, ngayon, madali na lang itong computein. Okay? So, ngayon, ang i-donate mo naman is ilang BTC? 1 BTC. Okay? So, 1 bit mo dun sa upline mo ulit. Alright? So, ngayon, magkakaroon ka, kapag nag-donate ka ng 1 BTC, magkakaroon ka ng downlines mo na 32 slots. Either direct or spillover to, na magbibigay sa'yo ng 1 BTC. Okay? So, level 5, 1 BTC times 32, mahirap bitawan. Yung 1 BTC is equal to 30,000. Mahirap ba? Mahirap, di ba? Pero, going back again, nung level 4 mo, ang natanggap mong donation is 99,000. So, ibig sabihin mo tanggalin mo ng 39,000, edi meron ka pa 60,000 na donation coming from your 16. Pero nung nag-donate ka ng 1 BTC from your level 5, nagkaroon ka ng 32 na nakatao, downlines, direct or spillover, na nagbigay sa'yo ng 1 BTC. 30,000 multiplied by 32 is how much? Okay, 30,000 multiplied by 32 na downlines mo. So how much is that? So ngayon,
dinonatean ka ng 32 katao to ng 960,000 pesos. Okay? Ang dinonate mo lang is 30,000. Pwede. Maganda, di ba? Alright? So ngayon, sige, ganito, ang ganda. Diretso na tayo sa level 6. Okay? So ngayon, nag-upgrade ka into level 6. Okay? Nag-upgrade ka into level 6. Now, ang donation dito is 2 BTC. Mahirap bitawan. Kasi 60,000 na to. Okay? 60,000 pesos na po yung bibitawan mo dito as donation. Pero good thing, mabibiyayaan ka na slot na 34 na downlines, spillover or direct. Alright? Na magbibigay sa'yo ng 2 BTC. And how much is that? 2 BTC, okay? Which is 60,000. Okay? Let me compute. 60,000 multiplied by 64, nakatao na downlines, direct or spillover. And that is, ang magiging donation na ibibigay sa'yo ng 64 na katao, 2 BTC multiplied is 3,840,000. Too good to be true, tama? Pero again, I'm telling you this, panoorin niyo po yung mga YouTube na Sharp Fund, and even this is kay Kwan, si Bitcoin Yoda, nakatanggap po siya ng 6 Bitcoin in just 1 day and counting pa po yon. Si Bitcoin Yoda, hanapin niyo po si Bitcoin Yoda at panoorin niyo po yung mga videos niya. Okay? So too good to be true nga, 3,308,40. Nag-donate ka lang 950. And up to level 6, nakita mo, meron kang 3,840,000. Comes to worst scenario, di ba? Ano lang, nasa 20 katao lang yung nag-donate sa iyo. Malaki pa rin yan, di ba? You're going to compute, siguro, compute natin. That's 20 katao, nag-donate sa iyo ng 30,000. Okay, how much that? So 600,000 pa rin. Okay? Ang dinonate mo 60,000. Far enough doon sa dinonate mo. Alright? So ito po yung yung how it works, ang paano po yung donation plan ni Sharp Fund. Alright? So ngayon, pag-usapan naman natin yung yung hirap na hirap daw mag-invite, hirap na hirap magkaroon ng downlines, which is dalawa lang naman po yung pinag-uusapan natin, di ba? So sa team natin, we have this, yung sa team natin, meron po tayong mga strategies, okay? Just like this, okay? Yung una is that 2% effort. What is that 2% effort? Ano ba yung 2% effort na yan? Diba? Unang-una, this is our strategy. All of us naman have this. Diba? So when we post, kapag na-post ka ng mga Sharp Fund pictures, Sharp Fund whatever, kung ano bang basta about Sharp Fund, you have to do this 2% effort na naman. And what is that? Okay? You have to like, okay? Good comments. Okay? Napakadali lang, di ba? Do some good comments and then share. This is your 2%. Para at least, kapag may nagtanong, may nag-concern sa atin, and then, pwede po natin gawin siyang spillover. Di ba? So, hindi ka nagkaroon ng direct. Di ba? Spillover. Pero, we're not insisting this is spillover. This is spillover is just a bonus lang po to. Okay? So, 2 tao lang naman ang kailangan mo eh, di ba? 2 tao lang. Okay, mahirap ba siya? So, kung yung mahirap, tuturuan po namin kayo kung paano po siya mapapadali. That's why I have this training, this ACE training. Alright? So, yung 2 tao, paano mo kukunin yan? Okay, before that, paano natin kukunin yan? So, may mga option pa po tayo, may mga strategies pa po tayo. Aside from the 2% effort, another thing is meron po tayong FB robot. Okay? So, this concerns is para po dun sa mga kumikita na nakatulad ko rin. Alright? This FB robot, pwede po natin siyang ma-avail in 1,000 pesos. So yung mga pwede na po makapag-avail, or yung mga kumikita na po sa Sharp Fund, we can avail this 1,000 pesos to use this FB robot. This FB robot is 1 click lang po yan. Automatic po yan, nagpo-post dun sa mga groups natin, multiple groups, pages, multiple groups, so yun, multiple groups na po-post po yung Sharp Fund natin and everything, kahit anong investment ang meron ka. Alright? That is 1,000 pesos. Now ngayon, okay, aside from 2% effort, FB robot, and we have these trainings na ginagawa natin offline and online. So, trainings, okay? So, kung may mga friends kayo from here sa Pilipinas, okay, they can go here sa GA Tower. Kasi tuturuan po natin sila kung paano po yung mga strategies natin. Mas maganda po kasi kung may trainings, okay? Either offline man yan, which is ang ginagawa natin is online, either offline or online,
mas maganda po. Kasi kung wala ka po kang gagawin, hindi ka magte-training, hindi ka kahit online or offline, hindi ka magigi-join. For sure, I'm sorry to tell this, wala po tayong magagawa, hindi po kayo mamomotivate. And to think, di ba, bakit tayo nandito sa Sarpan, bakit tayo nasa iba't ibang investment, it is because of our big why. Di ba? Kung ngayon, kung hindi mo ginagawa yung trainings ito, offline and online, for sure, masyado pa pong hindi ganun kalalim yung big why mo. For sure, I'm telling you this, siguro laliman pa po natin yung big why natin. Laliman mo po namin. Laluman po natin. Okay? Huwag po tayong mag-ano sa isang, kumbaga, gadgets or whatever. That gadgets, mga kotse, siguro, bonus na lang po yan. Siguro, laliman natin. Think of our families. Think of our future. Think yung future ng mga anak po natin. Alright? So ngayon, sige, paano ba makakapag-invite? Paano makapag-sali dito, makapag-member? Alright? So ganito lang po, simple lang po i-train ko sa inyo. This is the ACE training. And kasama po yung ACE training yung 2% effort, FB Robot, and this thing. Okay? So ang gagawin lang po natin is ganito po. Okay? List down all your families. Okay? List down all your friends. All friends and families na alam nyo nagtitiwala po sa inyo at may influence sa inyo. And good thing, hindi mo naman po dadalhin itong mga to kung saan-saan. For good. Di ba? Alright? So list down all families and friends. Siguro makapag-list ka ng 1 to 20. 20 ka tao ng families and friends. Or 30. Or 1 to 50. And even 100. Mas maganda. Okay? And then try to makapag-communicate ka sa kanila. Communicate with chat or text. Okay, kung nahihiya ka personal, you can do this chat. Wala namang masama, di ba? Hindi ka naman gagawa ng masama sa kanya. Hindi mo naman sila dadalhin kung saan-saan. You're going to go, isasama mo lang sila doon sa ano. Kasi sino ba yung gusto natin makasama sa financial freedom, time freedom? It is our family, our friends, di ba? Na nagtitiwala sa atin. Then do some chats kung nahihiya kang personal. Do them text messages. Okay? So, i-text natin sila. So, ganitong technique. Gawin natin ganito. Para at least medyo malinaw po. Okay? Sabihin natin, i-text natin siya, chat or text. Text or chat. Sabihin natin sa chat or text, ganito, if I would. Okay? Siguro sa una, kumustahin muna natin siya. Kumusta? Okay? Ano yung ginagawa mo ngayon? Nasa trabaho ko ba? Nasa Honda ka pa ba? Nasa ganito? Kumusta naman yung income mo? Something like that. Okay. Now ngayon, you know what? Meron akong opportunity. Hindi ko lang alam kung kakayanin mo to. Okay? Sabihin mo sa kanya, alam mo ba yung 1,000 mo? Yung 1,000 mo or 950 mo. Pwedeng maging 50,000 yan. Huwag mo nang sabihin yung milyones kasi parang baka tugid-tugid sabihin nila. So gawin mo na lang 50,000 monthly. Sabihin mo sa kanya. Okay, kung sasabihin ko sa'yo, if I would tell you an opportunity na yung 1,000 pesos mo or 950, magiging 50,000 yan monthly, and that is passive, aalamin mo ba? Sabihin mo sa kanya. Di ba? Pag hindi, edi next. Kasi ilan yung nalista mo? 30. Di ba? 1 to 20. Imposible sa mga taong to is wala maniwala sa'yo kapag piniliwanag mo to. Pwede mo silang ipaliwanag sa kanya kung alam mo na kaya mo na ipaliwanag. They can watch videos from YouTube. They can watch this video. Okay? They can go here dalhin mo sila dito sa GA Tower. Okay, there's so many ways. For sure yan, yung mga taong yan, yung mga families and friends mo, they have a big why. May mga dreams din yan. Okay? May big why, may mga dreams din yan. They don't know lang kung paano uumpisahan at saan uumpisahan. Alright? So sabihin natin, if I would tell you this opportunity, that 1,000 is magiging ganito, ganyan. Aalamin mo ba? Okay? Aalamin mo ba? Gagawin mo ba yung ipapagawa ko sa'yo? Pero may 50,000 ka monthly. And that's it. Then paliwanag natin yon. Okay? So ganun lang po. That is my training. Kumbaga, ganun lang po kasimple. And thank you so much na nandito po kayo at napaliwanag ko po yung Bitcoin and ano yung mga kitaan sa Bitcoin and ano po yung relation nitong Bitcoin na to, okay, dun sa Sarpan na na program natin, na donation, peer-to-peer donation. Now, hoping po na maganda po yung yung presentation natin. And now siguro I can
siguro, mga concerns, pwede po natin ngayon. So, I'm going to open yung messenger ko. So, check ko kung may mga questions, issues, para at least baka pwede po natin masagot dito. Alright, kung sino man po yung medyo nandyan pa, I can address your issues to the best knowledge I have. Okay, so let me check. Punta lang po ako sa house. Okay. So, dalawa po yung GC natin. House, Surfer International, tsaka yung Dream Team. Okay? Okay. Yes. Yes, tama po. Dalawa lang naman po yung ma'am. Ma'am and sir, dalawa lang naman po eh. And then yung dalawa na yan, dituruan natin yung dalawang yan na mag-invite ng dalawa lang. And yung dalawang yan, turuan natin ng dalawa-dalawa lang. Ganun lang po kasimple. Tama? Okay? Sige, any concerns pa po? Okay? Okay, Sarpan Team, Australia, any others? Sa Dream Team, mukhang wala pong concerns. I don't know kung may nanonood sa kanila. Okay, let me check kung may nanonood. Parang hindi na yata ako abot. Alright. Okay. Yes, lahat ng kikita, mag-reinvest talaga. Yes, opo. Kumbaga, domino effect yung po yun. Right now, kumbaga, ano na po ako, expired na po ako doon sa So, ibig sabihin, level 1 ulit po ako. Okay, nag-donate na naman po ako ngayon ng 0.03. Ang inabot ko last month po na donation is 20,000. Not bad, 950 lang naman yung ko, di ba? Okay? Good thing naman po, medyo, para at least malaman nyo po, bakit 20,000? Siyempre, ang nag-umpisa po is medyo nasa konting tuktok po ako. Then, kung ano naman po, susunod-sunod naman po tayo. And ang structure naman po is from left to right. So, perfect structure po. Darating naman po kayo dito sa 20,000 ito. And yung pinag-usapan po natin. Okay, any other concerns? Ma'am Jackie. Okay, any other concerns from our Surfer International team? And thank you so much, nandito po kayo. Okay, Ma'am Jackie, any concerns? Si Ma'am Luz, Ma'am Jocelyn, Ma'am Karen, may mga concerns po ba tayo? Please. Naririnig niyo po ako, Ma'am Jackie, Ma'am Karen, Ma'am Jocelyn, Ma'am Luz, naririnig niyo po ako? Level 6. So, yung level 1 is 2. Di ba? Level 1. Yung level 2 is 4. Level 3 is 8. Level 4, 16. Level 5 is 32. And level 6 is 64. Tama ba? Concerns? Any concerns, guys? Nasagot ko, Ma'am Karen, no? Any concerns? Okay. Any concerns, guys? Any concerns? Okay. If wala na po, I'm going to end up this hangout and hopefully napaliwanagan ko po kayo ng maayos. Maganda po yung sana explanation ko, hindi masyadong mabilis. Kasi I think inaantok na si Ma'am Jackie kaya medyo konti minilisan ko. Pwede pa siya, naka-duty siya. Okay. And thank you so much. Australia team, thank you so much. Hong Kong, Saudi, Pilipinas, okay, Dream Team, thank you so much po. Maraming salamat po. I'm going to stop this broadcast. Thank you so much. Thank you, Dream Team.